Gayon pa rin ang pamamagitan ng gabing iyon para sa kanyang anak, na ang pagkawala ay pumapaslang sa kanyang kaluluwa. Si Eva nang dahan-dahan at hapisin ay sumunod sa kanyang asawa patungo sa dambana, kasama sina Abel at ang kanyang dalawang anak na babae. Matinding pinagdusahan nila ang gabing iyon dahil sa pagkawala ni Cain ng pag-asa na siya'y makita ay halos ganap nang naglao. Sa isang masakit na pagsisikap, itinaas ni Adam ang kordero at inilapag ito sa dambana. Kay sakit ng pag-alay na ito, ngunit wala ng ibang paraan. Nakayukot sa kadiliman, nagmuni-muni si Cain ang kanyang buong nakaraan, na itinayo ng mga guni-guning pangarap ay muling nasilayan. Sa pagbubukang liwayway ng ikalimang araw, nagtungo siya sa di kilalang daan at huminto sa libis na kot sa mga buto, kung saan ang gabi ay ginugol niya sa pag-asam ng oras upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Napatnubayan ng apoy na magsasabi ng direksyon patungo sa kanyang tahanan. Dala ng hapis ng pananabik sa tahanan at ng huling ningas ng pag-asa na mayakap ang kanyang anak. Itinaas ni Adam ang kanyang kutsilyo upang patayin ang kordero. Mula sa kanyang nanginginig na mga labi ay napaimbulog ang isang nakapanghihinang panalangin para sa kanyang anak. Alahaya, Yahawa, ngayon naunawaan ko na kung paano ka nagdurusa sa paghihimagsik ng iyong mga anak na suwail na ipinagpalit ang iyong pag-ibig at init ng isang nagmamahal na pamilyang namumuhay sa liwanag sa kadiliman ng libis, kung saan ang kawalan ng pag-asa at kamatayan ay gumuguhit ng mga ilusyon ng tagumpay. Sa sandaling ito ang aking kamay ay nakataas para sakta ng inosenteng tupang ito na sa kanyang mahalagang dugo ay magpapanapal sa apoy ng pag-asa upang mayakap ang aking anak na nawawala. Yahawawa, Gawin ninyo na sa sikat ng ningas na ito ay maabot ang aking Cain kung nasaan man siya, at pauwiin siya sa amin nang may pagsisisi. Lahat ng mga sakop ng walang hanggan ay may hapis na napagmasdan ng makahulugan at nakaiindayog na tanawin ang ama na nanginginig at napapagabag, handang mag-alay para sa nagkamaling anak. Ay nakita ang dakilang damana upang akitin ang kanyang mga anak na tao. Mula sa libis ng kapahamakan ay inialay ang pinakadakilang handog. Matapos ang kanyang nagdurusa at taimtim na panalangin, inialay ni Adam ang kordero. Ang apoy ng pag-asa ay agad na umakyat sa nagniningas na liyab na pumiglas sa kadiliman na bumabalot sa burol na iyon. si Cain na nangunot ang noo sa kadiliman sa pag-asang masilayan. Ang ningas ng tagumpay ay nagtaas ng kanyang mga kamay sa langit na puno ng pasasalamat ng kanyang mamalas. Ang sumikat sa madilim na abot tanaw, ang tala ng pagdanggap puno ng kagalakan. Nagpatuloy siya sa kanyang mga hakbang ng pananampalataya, bagaman imposible makita at maunawaan ang lahat ng mga balakid na sumulpot sa kanyang landas at nagpapatizod sa kanya. Patuloy niyang itinutok ang kanyang paningin sa ningas ng inialay na